Sa mundo ng mga lihim at mapanirang laro, ang pinakamalaking sandata ay hindi dahas, kundi ang pagiging isang hakbang na mas mabilis kaysa sa iyong kaaway. Sa gitna ng panganib, isang delivery boy ang susubok pasukin ang teritoryo ng kalaban. Si Lara, gamit ang talino at matinding tapang, ay handa na mag-disguise para ilantad ang katotohanan. Ngunit anong mangyayari kung ang bawat hakbang niya, unti-unti niyang natutuklasan na ang koneksyon ng mga taong kinakalaban nila ay mas malalim at mas masakit kaysa sa inaasahan. Sinong tunay na magkapatid at hanggang saan naabot ng pagmamahalan? Nina Lara at Calix, sa gitna ng sabuatan, simulan na natin. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Lara ng ginhawa, pero kasabay nun ang takot na baka mas lalo lang silang mapahamak na mag-ina. Paano ka nakakatiyak na safe kami? Hindi ko sila uurungan. Hindi ko kayo pababayaang mag-ina. Natigilan siya. Hindi alam kung tatanggapin ba niyang proteksyon ni Calix o itutulak to palayo para sa kaligtasan nilang mag-ina. Hindi ko alam. Magulong isip ko. Basta mag-ingat ka din. Ani ang humakbang na palayo upang mag-abang ng taxi. Wait, ihatid na kita. Hindi pwedeng makita nila tayo na magkasama. Masisirang mga plano mo. Natigilan ang lalaki. So, anong tawag sa relasyon natin? Secret love? Biro nito. Umuwi ka na. Alam kong pagod ka. Taboy niya. Teka lang, may alam akong secret place na pwede nating puntahan. Saan? Bigla siyang napatanong dahilan upang lalo siyang tuksohin nito. Uy, gusto niyang sumama. Uuwi na ako. Teka lang, mag-usap muna tayo. Madami tayong dapat linawin sa isa't isa. Naku, hindi natin alam. Baka may nakasunod sa atin ngayon. Pati CCTV. Check na meron dito sa buong building. Huwag mo nang intindihin yan. Pinabura ko ng anumang bakas natin dito. Anitong hinila siya sa kotse papasok. Sumunod to sa kanya sa likod. Teka, sino magdidrive? Bakit nandito ka? Ikaw ang driver. Ha? Mabilis siya nitong inangat at inupo sa kandungan. Napahawak siya sa dibdib nito upang ilay yung sarili. Hoy, Mr. Cold-Hearted CEO, tigilan mo nga ako. Hindi pa tayo bati. Ani ang namumulang pisngi. Kaso sinimsim na si Calix ang kanyang liig. Mamaya na tayo mag-usap ng masinsinan. Heto na muna unahin natin. Sinakop ni Calix ang kanyang bibig kaya nalusaw ang kanyang pagtutol. Naging mapaghanap at sakim ang halik. Gumanti naman siya. Calix, baka may makakita sa atin dito. Aniya ng bahagyang maghiwalay ang kanilang labi. Ngunit sinelyuhan lamang nito ulit ang kanyang bibig ng halik hanggang marating nila ang rurok na natili silang magkayakap. Lara, I love you so much. Anitong dinampian siya ng halik sa labi. Pinamulahan siya ng pisngi. Gusto niyang magsabi din ng I love you pero nauna na siya ng hiya. Mahal na mahal kita, Lara. Ulit ni Calix. Umiwas siya ng tingin. Salamat. Nakita niyang pagtulis ng nguso ni Calix. Come on, say that you love me too. Alam mo na yun. Hindi ko alam. Sabihin mo na kasi. Anitong kiniliti siya. Nagkukulitan sila nang biglang may dumating na sasakyan at pumarada sa hindi kalayuan. Bigla siyang umalis sa kandungan ni Calix at inayos ang sarili. Inaninag nilang mga bumaba ng sasakyan. Si Doña Amelia, may kasamang iba. Ayaw naman niyang mag-isip ng hindi maganda. Pero nakaakbay ang lalaking kasama nito. Agad siyang napatingin kay Calix. Sinong kasama ni Doña Amelia? Maingat niyang tanong. Tingnan mo kung sinong kasama niya. Puno ng paitang tinig nito. Teka, si Mr. Gilbert Aquino yun ah. Ang daddy ni Santi. Napaawa ang labi niya. My mother is having an affair. Sa ama ng mastermind ng pananabotahe sa Megawide. Kailan pa sila nagkarelasyon? Pero matagal na namang hiwalay ang mommy at daddy mo. Para sa akin lang, hayaan mo na lang siyang humanap ng kaligayahan niya. Aniya upang medyo pakalmahin si Calix na tila iiyak na. Sa loob ng kotse ay tahimik lang si Calix. Matalim ang mga mata sa kalsada pero halata kay Lara ang bigat ng iniisip nito. Kanina pa niya napapansin ang pagkuyom ng mga kamao nito sa manibela. Lara, mahinang tinig ni Calix. Halos pabulong. Hindi ko akalaing makikita ko si mommy na may kasamang ibang lalaki. All these years, akala kong daddy kong may kasalanan ng lahat kung bakit galing ako sa broken family. Bakit ang daming pangit at traumatic memories ng bata ako? Napatingin siya at nakitang lungkot sa mga mata nito. Calix, mahinahon niyang sabi. Hiwalay naman ng mommy mo kay Don Ricardo. Wala na silang obligasyon sa isa't isa. Baka naghahanap din siya ng makakapagpasaya sa kanya. Pero
Napabuntong hininga si Calix, para ang bigat pa rin. Ang hirap tanggapin. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Bakit niya nagawa sa amin ng ganun? Dahan-dahan ipinatong niyang kamay niya sa braso ng binata. Normal ang nararamdaman mo. Alam mo ba, ang let them churi. Hayaan mong mami mo sa life choices niya. Hindi mo siya kayang kontrolin sa gusto niyang gawin. Kung masaya si Mommy Amelia kasamang taong yon, hayaan mo na. Hindi mo na kailangang pasanin ang bigat ng maling desisyon niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi lang daddy kong niloko niya, kundi pati kami ni Cassie. Ayoko magalit pero ang sakit. Kung yun ang nakakapagpasaya sa kanya, let her. Hindi mo kontrolado ang gagawin niya. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Hayaan mo siya, Calix. Yung bigat na dala mo, bitawan mo. Saglit na natahimik si Calix. Ramdam niya unti-unting pagluluwag ng dibdib nito. Oo nga, Lara. Siguro tama ka. Kailangan ko hayaan si Mommy na piliin ang gusto niya. Kahit hindi ko maintindihan ngayon at kahit na masakit pa rin sa akin. Ngumiti si Lara at mas sinigpitan ng hawak sa kamay nito. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Calix. Salamat, Lara. You really give me peace. Smile na. Baka mamaya magka-wrinkles ka na sa dami ng problema mo. Natawa si Calix at umiling. Teka lang, parang sinasabi mong kapugian ko lang ang habol mo. Oo naman, ano ba sa akala mo? Ikaw talaga, kahit kailan pinapagaan mong pakaramdam ko. Bigla niya tong hinalikan ng mabilis na pisngi. Isa pa, sa lips naman, request ng lalaki. Kanina lang minukbang mo na ako. Ani ang tatawa-tawa pero bahagyang namulang pisngi ng maalala ang naganap sa kanila kanina lang. Alam mo ba, kung wala ka, siguro tuluyan na akong bibigay. Bukod sa peace, you give me strength. Kayo ni Katie, feeling ko kaya ko lahat dahil sa inyo. Saglit siyang natigilan sa mga salitang yon, malakas at magaling ka, Calix. Sadyang sunod-sunod lang ang naging pagsubok. Nandito lang ako, Calix. Hindi kita iiwan. Napasandal si Calix sa kadahan-dahang pinatong ang palad sa kamay niya. Mainit at totoong hawak na yon. Hindi pangkaraniwang pasasalamat, kundi isang uri ng pag-amin ng pagmamahal. Lara, mahina niyang sambit. I don't say this often, pero I trust you more than anyone else. Salamat sa tiwala. Dapat talaga palaging magkasamang pag-ibig at tiwala. Hindi pwedeng mawalang isa. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata at para bang humintong mundo, ngunit pinili nilang manatili sa katahimikan, dami ng init ng presensya ng isa't isa. Maya-may nagpaalam na siya. Uuwi na ako, maaga pa bukas. Ihahatid na kita, Lara. Wag na, hindi ba't magpapanggap tayong hiwalay na? Baka may makakita, hindi natin alam. Baka may binayarang tao si Tamara at si Santiago. Lara, gusto ko nang makasama kayo ni Katie sa isang bahay. Soon, malapit na. Solusyonan lang muna natin ang mga problema. Ngumiti siya't bago tuluyang lumabas ng kotse ay bahagyang hinawakan ng pisngi ni Calix. Ingat pag-uwi, okay? Naiwan si Calix na nakatitig, bahagyang nakangiti, ngiting matagal nang hindi nito nagawa mula nang nawala si Lara. Kinabukasan pumasok si Lara ng maaga. Huminga siya ng malalim habang nakatayo sa tapat ng mataas na gusali ng Aquino Group. Her heart belongs to Megawide. Kailangan niya lang kaya pansamantalang dito na muna siya. Paglapit sa reception, meron siyang kumpiyansang ngiti sa labi. Good morning, bati niya habang naglalakad. Lihim niyang sinisipat ang paligid. Binabasa ang galaw ng mga tao at ang istruktura ng opisina. Dito nagtatago si Santiago ng baho niya. Kailangan niyang makahanap ng ebidensya. Maya-may bumukas ang elevator at lumabas si Santiago. Sinalubong siya ng ngiti. Kaagad siyang lumapit. Lara, kumusta? Bigla kang nawala kagabi. Gusto ko pa talagang magstay para makasama ka kaso tinawagan ako ni Nanay Mel. Habang magkasabay silang naglalakad papasok ng boardroom, lihim niyang kinuha mula sa bag ang maliit na voice recorder at pinailalim sa notebook. Kailangan niyang makakuha ng ebidensya, anumang dokumento o usapan na pwedeng gamitin laban dito para kay Calix at sa Megawide. Sa isip niya, malinaw ang misyon, maging mata at tenga sa loob ng Aquino Group kahit pangkapalit ay ang pakikipaglapit niya kay Santiago. Yung daddy mo, nasa Aquino Group na rin ba siya? Tama ba? Naalala ko dati sabi mo, pilit mo siyang kinukumbinsi. Maingat ang tono niya. Oo, finally napapayag ko na rin. Bakit mo na itanong? Umiling lang siya. Wala naman, masaya ako para sa'yo. Ngunit hindi siya nakatiis. Sa tagal nating magkakilala, hindi ko pa nakikita ang mommy mo. Napansin niyang pagtagis ng bagang ng kaharap. She's dead. Oh, I'm sorry to hear that. Pasensya ka na. It's okay. Matagal ng panahon na naman.
Biglang gumapang ang kutob sa dibdib ni Lara. Bakit parang may tinatago si Santi? Bumalik sa isip niyang eksenang nakita nila ni Calix, si Doña Amelia kasamang daddy ni Santiago. Unti-unti siyang napalunok. Paano kung si Mommy Amelia ang ina ni Santiago? Napahawak siya sa sariling dibdib. Kung ganun, magkapatid sina Calix at Santiago. Nalamig siya sa naisip, ngunit pinilit itagong tensyon sa mukha niya. Naging abala si Lara sa Aquino Group. Mukha siyang abala sa pagsusuri ng mga marketing proposals. Pero ang totoo, nakatuon ng radar niya sa mga kilos ni Santiago habang nasa meeting. Habang nasa boardroom, abalang executives sa pagdidiscuss ng bagong partnership proposals. Tahimik na nakikinig si Lara nang mapansin niyang dalawang lalaki mula sa finance department ang nagbubulungan habang nakayuko sa isang folder na hindi pinapakita sa lahat. Confidential ba yan? Bulong ng isa. Mabilis sinaradong folder na mapansin si Lara. Nagpanggap siyang walang nakita, pero napansin niyang nakasulat sa ibabaw ng folder. Megawide shares. Nalamig ang kanyang palad. Anong connection ng Aquino Group sa Megawide? Lumapit to sa tabi ng dalawang finance officers at mahinang nagsalita. Make sure the acquisition plan stays under wraps. I don't want anyone to suspect anything yet. Napakagatlabi siya habang nagpapanggap na abala sa binabasang dokumento. Pilit pinanatiling natural ang expression niya. Acquisition plan. Ibig sabihin may plano silang bilhin o pabagsakin ng Megawide. Habang patuloy ang meeting, lihim niyang binuksan ang recorder na nakatago sa kanyang bag. Hindi niya pa alam ang kabuang larawan, pero malinaw, kasama si Santiago sa may malaking plano laban kay Calix at sa Megawide Corporation o maaring itong mastermind. Mukhang hindi lang simpleng kompetisyon ito. Nagpaabot ng gabi si Lara sa opisina. Kunwari abala siya sa pag-aayos ng presentation slides. Pero ang totoo, hinihintay niyang makalabas ang karamihan ng empleyado. Tahimik siyang naglakad papunta sa opisina ni Santiago gamit ang duplicate keycard na palihim niyang nakuha sa table nito kanina. Mabilis niyang hinalungkat ang folders. Sa umpisa ay puro financial reports lang ang nakita niya. Ngunit sa isang drawer ay tumambad ang folder na nakita niya sa meeting kanina. Documents to ng pagbili ng shares ni Santiago sa ibang shareholders. Mabilis niyang kinuhanan ng picture ng dokumento. Habang lumalabas ng gusali, ramdam niyang bigat sa dibdib. Kailangan malaman to ni Calix. Malamig ang simoy ng hangin ng umagang yon sa harap ng Megawide Tower. Nakasakay sa motor si Lara, may peking bigote at nakasuot siya ng maluwag na polo cap at pantalon na masyadong malaki para sa kanyang pangangatawan. Halos hindi niya na makilala ang sarili. Perfect, mukha na akong delivery boy, bulong niya. Saka mabilis na tinawagan si Calix. 1, 2, 3 ring. Wala, tinry ulit niya pero hindi sumasagot ang binata. Calix, sumagot ka. Mahinang reklamo niya habang pinipisil ang cellphone kaya nagpasya siyang bumaba sa motor at tabangan ito. Tumayo siya sa gilid ng entrance. May hawak pang parcel bilang props. Kunwari naghihintay na nagpa-deliver. Dumating si Calix. Nakayupo to habang nakatingin sa hawak na dokumento. Mabilis siyang lumapit. Psst, Calix. Hindi siya pinansin ng binata. Dumiretso lang ito. Dumaan pa sa tabi niya. Psst, Calix, ako to. Bulong niya ulit. Bahagyang sumunod sa mga hakbang nito. Napakunot noo si Calix. Saglit na tumigil ngunit hindi siya tinignan. Kung delivery ka, iwan mo na lang sa reception. Ano itong dumiretso at sumakay na sa elevator. Nabitawan niya ang mahabat na bigat na buntong hininga nung tuluyan siyang iwan ni Calix at pumasok to sa loob ng Megawide Tower. Kahit na ilang beses siyang tumawag, hindi man lang siya nilingon ulit. Wala siyang choice. Kailangan niya ng kakampi sa loob. Mabilis nang dinaya lang number ni Jessa. Hello Jessa. Mabilis sa sambit ni Lara nang sagutin ng kaibigan. Kailangan ko ng tulong mo. Emergency. Pinaliwanag na din niyang itsura niya. Nakalipas ang ilang minuto, lumabas si Jessa mula sa side entrance. Nang makita siya nito, halos mapaatras ang babae sa gulat. Lara, ikaw ba yan? Halos pasigaw na tanong ni Jessa. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Bakit ka nakabihis ng ganyan? Mabilis siyang lumapit at hinila ito papalayo sa mga CCTV. Shh, huwag masyadong maingay. Oo, ako to. Disguise lang. Hindi ako pwedeng makilala basta-basta. Napailing si Jessa. Halatang hindi makapaniwala. Grabe, Bes! Parang nag-level up ka na sa pagiging spy. Akong kinakabahan sa mga pinapasok mo. Mahabang kwento. Sagot ni Lara. Seryosong tumingin sa kanya. Pero kailangan ko makausap si Calix. Pwede mo ba akong tulungan? Kahit na makapasok man lang sa opisina niya. Kahit na saglit lang. Natigilan si Jessa. Kita sa mukhang kabat pagtataka. Sige, para sa'yo. Bahagyang gumaan ang dibdib ni Lara. Buti na lang nandiyan si Jessa.
Mahigpit ang kapit ni Jessa sa braso niya habang naglalakad sila papasok sa side entrance ng Mega White Tower. Panay ang lingon ng kaibigan niya. Halatang kinakabahan na baka may makakita. Dadaan tayo sa service elevator. Mas konting CCTV doon. Basta kapag may guard na sumita, sabihin mo para sa akin yung parcel. Tumango siya. Salamat, Jessa. Promise, makakabawi din ako sa'yo. Pagdating nila sa ika-25 palapag, tanaw niya ng opisina ni Calix. Hanggang dito na lang ako, bulong ni Jessa. Bahagyang tinulak siya. Good luck, Beth. Ngumiti siya at marahang tinapik ang kapay na kaibigan. Don't worry, ako nang bahala. Maingat siyang kumatok at binuksan ang pinto. Nakatayo siya sa gilid ng opisina. Sir Calix, may delivery po. Napatayo agad si Calix. Kunot-no at mabilis na hinablot ang telepono. Security, may nakapasok sa... Wait, Calix, ako to! Bulalas niya. Mabilis inalis ang kap at hinugot ang peking bigote. Nalaki ang mata ni Calix. Saka napahalakak ng tuluyan na nitong makitang itsura niya. Lara? Diyos ko, anong suot mo? Hindi kita halos nakilala. Namuli siya, mabilis sa sinarang pinto. Shh, kailangan ko lang mag-disguise. Baka kasi may mga taong nakabantay na hindi natin alam. Agad siyang nilapitan ni Calix. Hawak ang balikat niya. You're unbelievable, Lara. Pero ang gwapo mo natatawang bulong ito. Ngunit bakas din ang tuwa sa mga mata. Mabilis siyang dinampian nito ng halik sa labi. Lumalalim ng halik ng pinagsaluhan nila nang madinig nilang tunog ng takong na papalapit. Calix, sweetie! Dinig nila sabi ni Tamara sabay bukas ng pinto. Nataranta siya at nagmamadaling sinuot ang wig at kinabit ang bigote. Biglang bumukas ang pinto. Tumambad si Tamara. Calix, sino yan? Saglitong natigilan. Tila sinusuring eksenang nadatnan. Ang mga mata nito'y mabilis na dumausdos kay Lara na nakatayo sa gilid. Ramdam niyang kabog sa dibdib pero mabilis siyang nag-isip ng paraan. Ah, opo, sagot niya. Pilit pinapababa ang boses para magmukha lalaki. Pasensya na Sir Calix kasi mismo nag-request na ihatid ko dito. Aniyang tila boses ng yumaong sa FPJ ang boses. Napakunot ang noon Tamara. Calix, hindi ka dapat nagpapapasok na kung sino, lalo na sa opisina mo. Hindi mo ni itatanong childhood friend ko itong si Miguel. Ako si Miguel, Miss Beautiful. Iba talagang taste mo, Calix. Ani ang inabot ang kamay kay Tamara. Bahagyang lumaki ang mata ni Tamara at hindi tinanggap ang kamay niya. Tamara, may importanteng meeting ako with my best friend, kaya pakikancel ang meeting ko today. Tapos bawal pumasok dito. I suggest dahil napagod tayo kagabi, mag-day off ka muna. Go shopping, ani Calix at inihatid ang assistant sa pinto na halos itulak. Pinagmasdan sila ni Tamara, ngunit sa huli wala tong nagawa kundi ngumiti ng pilit. Sige Calix, see you tomorrow. Tumalikot at marang sinarang pinto. Nang makalis na ito sabay silang bumuntong hininga at sa kanila kang pinto, napangiti siya kahit na mabilis pa rin kumakabog ang kanyang dibdib. At sa wakas silang dalawa na lang muli sa loob ng opisina. Akala ko mabubuko na tayo, bulong niya. Tinanggal ang kap at bigote. Nice disguise. Biro ni Calix, sabay na pailing. Pero next time Lara, huwag ka na nga mag-delivery boy. Halos mahulog ako sa upuan ko kanina sa pagpipigil na matawa. Kaboses mo pa sa FPJ, baka bumangon sa hukay yun. Hay nako, huwag mo kong pagtawanan. May sasabihin lang ako, hindi din ako magtatagal. Ganito mo ba ako kamahal kaya para lang makita at makasama ako, gagawin mong lahat? Anitong lumapit sa kanya at kinulong siya sa mga bisig. Calix, seryoso ako. Seryoso din naman ako. I miss you so much, Lara. Anitong mga halik na naman. Baliw ka ba? Madaming problemang dapat unahin. Oo, baliw na baliw sa'yo. Parang sira to. Honestly, basta kakampi kita, parang wag kang mag-alala. Hindi nila kayang sirain ang Megawide. Nilabas niyang cellphone at nabot ito. Calix, kailangan mo tong makita. Nanunulot sila ng investors. May kopya sila ng mga proposals ng Megawide. Malamang si Tamarang nagbigay. Agad na binasa ni Calix sa mga kontrata sa investors na meeting pa lang nila. Calix, kailangan mo ding malaman. Pinapirma nila ako ng katunayang ibinenta kong shares ng Megawide. Napubuntong hininga si Calix. Hindi na sayang 50% share mula nang pinanganak mo si Kitty. Nakalagay sa kasulatan ni Lola na once nagkaanak tayo, automatic kong mapupunta sa batang shares at akong magmamanage hanggang wala pa siya sa hustong gulang kaya hindi nila makukuha ang share. Mabuti kung ganun. Lara, bumalik ka na dito sa kumpanya. Ayoko malagi ka sa panganib. Kailangang makuha kong ebidensya na may kinalaman sila sa substandard na materyales na ginamit ng kontraktor.
dahil yun ang malaking iskandalo. Kapag naituro natin ng tunay na may sala, gagaan ang kasong kinakaharap ng Megawide at ako lang ang pwedeng makalapit. Huwag kang mag-alala, nag-iingat ako. Pagkabuntong hininga si Calix. Basta, unahin mong safety mo at huwag kang magdidikit kay Santiago. Baka isipin nun may gusto ko sa kanya. Isa lang ang gusto ko. Ani ang nakangiti ng matamis kay Calix. Sino naman aber? Ani itong hinuling mga kamay niya. Secret, aalis na ako. Ani ang tumalikod na pero ayaw siyang bitawan ng lalaki. Lara, kumain ka na ba? Umiling siya. Tara, breakfast muna tayo. Ha? Hindi na siguro, Calix. Papasok pa ako sa Aquino Group. Baka maliit ako. Lara, please. Isang meal lang. Ayoko nagpapagutom ka at gusto pa kitang makasama ng mas matagal. Napatingin siya dito at sa seryosong titig ng binata. Napansin niyang pagod, ngunit may halong pag-alala. Sa huli, sumuko rin siya. Okay, pero mabilis lang ha? Ngumiti si Calix at may naisip bigla. Perfect. Good idea ang disguise mo. Kapag magkikita tayo, pwede kang nakabihis lalaki para hindi ka mahuli ni Tamara o ng kahit na sino. Ha? Halos mapatawa. Calix, seryoso ka? Baka kala mo madaling mas disguise. Kailangan lang talaga kitang makausap kaya ako to ginawa. Seryoso ko. Magmula ngayon ikaw na si Miguel, ang aking best friend. Napailing si Lara pero natawa rin. Okay, kung yan ang gusto mo. Makalipas ang ilang minuto, nasa isang maliit at tahimik na coffee shop na malapit sa Megawide Tower na sila. Pumesto sila sa pinakadulo, halos natatabunan ng mga paso at shelves ng libro. Bagay pala sa'yo may bigote, biro ni Calix habang humihigop ng kape. Napangiti si Lara, napapailing. He, kumain ka na. Habang kumakain sila, panay ang subo nito sa kanya. Parang saglit silang nakatakas sa gulo ng mundo. Ngunit hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Tamara dala ang cellphone at tila may kausap sa kabilang linya. Nang mapansin ni Lara ang pagpasok ni Tamara, halos hindi niya maigalaw ang tasa ng kape. Calix, nandito si Tamara. Huwag kang lilingon, bulong niya. Tumaas ang kilay ni Calix pero sinunod ang payo niya. Nagpanggap silang abala sa pagkain habang lihim na minamasdan ni Lara ang bawat galaw ng babae mula sa gilid ng kanyang mata. Umorder si Tamara ng kape sa dumiretso sa pinakalikod sa mesa na halos katapat nila pero natatabingan ng mataas na bookshelves na puno ng lumang libro at magazine. Doon to umupo, abala sa cellphone. Yeah, narinig mo ko, malamig na sabi ni Tamara sa kausap nito. Hindi man nila nakikita, malinaw ang boses nito na umaalingaw-ngaw sa pagitan ng mga stante. Bias news lang, tulad ng dati. Hindi sapat yung nilabas nyo kahapon. Kailangang masisirang reputasyon ng Megawide. Yun ang utos ng boss. Nakakabigla sa bawat yugto at tila mas lalong tumitindi ang panganib. Ang mga narinig ni Lara at Calix mula kay Tamari malinaw na patunay na may malaking sabwatan naglalayong tuluyang ibaon ang Megawide sa kahihiyan. Higit pa dito, ang mga revelasyon tungkol sa ugnayan ng mga pamilya nila ay nadagdag ng bawat bigat sa desisyong kanilang gagawin. Mga kasummer, ang aral na mapupulot natin sa yugtong ito ay tungkol sa tunay na katapatan at pagtitiwala. Nakita natin kung paano nagtulungan sina Lara at Calix, hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang magkatuwang sa paghahanap ng katotohanan. Pinapaalala nito sa atin na sa gitna ng mga disguise at pagpapanggap, ang pinakamahalagang sandata pa rin natin ay ang tiwala sa taong kasama nating lumalaban. Sabi nga, ang tunay na kakampi, hindi ka iiwan kahit nasa gitna ng pinakamabigat na bagyo. Sa tingin ninyo, makukuha na kaya nilang sapat na ebidensya para pabagsakin si Santiago bago pa man tuluyang mawasak ang Megawide? O mas malaki pang trahedyang naghihintay sa kanila? I-comment ang inyong mga theory sa ibaba. Dahil excited ako na mabasa ang inyong saloobin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ito si Miss Maria at nagpapaalalang ang katotohanan. Gaano man ito itago, ay laging may paraan para lumitaw. Maraming salamat po.